Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabaging Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal, kami na minsang lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan, ay karapat-dapat sa inyong puot at paghatol. At noong hindi pa namin kayo nakikilala, nahabag ka po sa amin. Dahil sa inyong dakilang pag-ibig at biyaya, sa pamamagitan ng pagdanak ng mahalagang dugo ng aming Panginoong Hesus, inyong hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman, nang walang anumang gawa mula sa aming sarili. Iniligtas mo po ang aming mga kaluluwa, ginawa kaming mga anak, at binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa inyong walang hanggang kaharian. Nagpapasalamat po kami sa dakilang biyayang ito. Sa mga oras na ito, kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon sa inyong harapan upang purihin ang inyong dakilang biyaya at pag-ibig, mag-aaral ng inyong salita at makisama sa banal na kapulungan. Nagpapasalamat po kami para dito. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin at panghawakan kami ng inyong mahabaging mga kamay. Ang mundong ito ay lalong nagiging magulo at puno ng kasalanan. Ito'y isang mapanganib na lugar kung saan hindi namin alam kung ano ang maaaring mangyari sa isang araw. Kung kami po ay hindi ninyo iingatan, hindi kami makakaiwas sa kasalanan at magkukulang kami ng kalakasan upang madaig ang mundong ito. Panginoon, puspusin mo po kami ng inyong salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang makapamuhay kami ng matapang at matuwid bilang inyong mga anak. Kami po ay inyong gabayan sa mga iglesia sa buong bansa at maraming iglesia sa buong mundo, sa lahat ng mga kapatid na humahawak ng mahigpit sa kanilang pananampalataya at nagpapahayag ng Ebanghelyo sa may hirap na kalagayan. Ikaw nawa, Panginoon, ay makasama nila sa pamamagitan ng inyong salita, biyaya, at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa bawat kahirapan at pagsubok, naway umasa lamang sila sa iyo, at buong tapang na magpatotoo sa Ebanghelyo, at mag-akay ng maraming naliligaw na kaluluwa patungo sa kaligtasan, upang maisakatuparan ang inyong makapangyarihang gawa. Idinadalangin din po namin ang bansa na aming tinitirhan. Kami po ay nabubuhay sa napakahirap at magulong panahon. Panginoon, bigyan mo po kami ng higit pang kalayaan, kapayapaan at kaligtasan upang malaya naming maisabuhay ang aming pananampalataya at maibahagi ang Ebanghelyo ng walang anumang hadlang. Taimtim po kaming nananalangin para sa inyong proteksyon. Ibuhos mo po ang inyong biyaya sa mga nasa politikal na pamamahala at pamahalaan mo po ang kanilang puso upang sila ay magamit at makatulong sa inyong banal na gawain. Gabayan mo po sila. Taimtim po kaming nananalangin, Panginoon, bigyan mo po kami ng salita na kinakailangan namin sa takdang panahon at ituro mo po sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Sa pagkakataong ito, ihayag mo po sa amin ang inyong banal na kalooban na nais mong ipakita sa amin. Tulungan mo po kaming maunawaan at malaman kung ano ang dapat naming gawin. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang dalangin namin. Amen. Buksan po natin sa Biblia, Mateo chapter 6. Mateo chapter 6, verse 9 to 13.
Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Manalangin nga kayo ng ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Patuloy po nating tinatalakay ang tungkol sa panalangin na itinuro ng Panginoon. Ngayong araw, sa ika-4 na pagkakataon, pag-aaralan natin ng detalyado ang parehong panalangin na itinuro ng Panginoon. Sa ating buhay pananampalataya, ang panalangin ay napakahalaga. Marahil ito ang pinakamahalagang bagay. Ang isang taong hindi pa ipinanganak na muli ay hindi maaaring manalangin sa Diyos. Dahil sa kasalanan, malayo siya sa Diyos, naliligaw at kaaway ng Diyos sa masasamang gawa. Bilang resulta, sinabi ng Diyos na hindi niya dinirinig ang mga panalangin ng masama. Katulad ng kapag may natatanggap tayong tawag sa cellphone. Kung ang tumatawag ay isang taong hindi natin kilala, sasabihin natin, wrong number ka, at ibinababa kaagad natin ang tawag. Sa parehong paraan, hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng isang taong hindi ligtas, ng isang taong walang kaugnayan sa Kanya. Ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos ay katulad ng relasyon ng magulang sa anak, mag-asawa, magkapatid, magkaibigan o mga taong kilala ang isa't isa. Una, hindi lamang tayo naligtas, kundi kapag tayo ay namumuhay ng tama sa pananampalataya sa harap ng Diyos, dinirinig niya ang ating mga panalangin. Kaya sa awit 17 verse 1, sinabi, Pakinggan mo ang aking matuwid na usapin. Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga hindi tapat na panalangin. May mga taong nananalangin na napakahusay at magaganda ang kanilang salita. Ngunit, ang mga ganitong panalangin ay walang halaga sa Diyos. Ang isang bata na nagsasabing, Tatay, Nanay, kahit na hindi pa marunong magsalita, naiintindihan ng magulang kung ano ang gustong sabihin ng bata. Kung tayo ay may tamang relasyon sa Diyos, kahit bago pa tayo humiling, alam na niya ang lahat ng mga pangangailangan natin. Ngunit, nais pa rin ng Diyos, gusto pa rin niya na tayo ay manalangin. Kaya, tingnan po natin sa Biblia, mga awit 145 verse 18, mga awit 145 verse 18, awit 145 verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Awit 145 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Ang salitang tumatawag ay tumutukoy sa taimtim na panalangin, isang tapat na pagsusumamo.
Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya ay nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kaya hindi nakikinig ang Diyos sa mga formal na panalangin. Ang mga Israelita ay nananalangin ng mahaba na may anyo ng kabanalan upang ipakita sa mga tao. Ngunit sinabi ng Diyos na hindi siya nakikinig sa gayong mga panalangin. Yun ay panalangin para sa tao, hindi panalangin na pinapakinggan ng Diyos. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Ibig sabihin, ang puso ng taong nananalangin ay dapat taimtim, tapat at totoo. Sa katunayan, kung hindi dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, wala ni isa man ang maaaring maligtas, hindi ba? Ang biyaya ay kaloob o regalo ng Diyos. Kaya nga sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang salitang kaloob at biyaya ay may parehong kahulugan. Kung may magbibigay sa iyo ng isang mahalagang regalo, pagkatapos bayaran ito ng buo, ang kailangan mo lang gawin upang ito'y mapasa iyo ay tanggapin ito ng may pagpapasalamat. Gayon din ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ibinigay niya ito dahil sa mahal niya tayo. Upang tayo maligtas, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa anyo ng tao. Siya na walang kasalanan ay pinasan ang kasalanan ng sanlibutan. Kinuha niya ang ating mga kasalanan at hatol ng Diyos sa kanyang sarili. Tinanggap niya ang sumpa at hatol na dapat ay sa atin. Namatay siya para sa atin at ibinuhos ang kanyang mahalagang dugo upang tubusin tayo magpakailanman mula sa ating mga kasalanan. Isipin natin kung gaano kalaking sakripisyo ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ngayon, nang ating maunawaan at sinampalatayanan ang biyayang ito, tinanggap natin ang regalo ng kaligtasan na mula sa Diyos. Kaya, ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Nang tayo naligtas, nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Kaya maaari na tayong manalangin sa Diyos. Kung ang isang bata na may laruang telepono ay magsasabi ng hello, hi, o kahit na ano, at pagkatapos ay okay, bye-bye, kahit na ibaba niya ito o hindi, walang nakikinig. Ang isang taong hindi konektado sa Diyos ay katulad ng batang naglalaro ng laruang telepono. Anong silbi nito? Kapag ang isang tao ay mayroong tiyak na relasyon sa Diyos, maaari niyang sabihin, Ama naming nasa langit, aking Ama. Pagkatapos mamatay at mabuhay na muli, sinabi ni Jesus sa mga babaeng pumunta sa kanyang libingan, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ang aking Ama ay inyo ng Ama. Sa Hebreo chapter 2 verse 11, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Ang gumagawang banal ay ang Diyos at ang mga ginawang banal ay tayo, dahil tayo'y mula sa Diyos. Dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Ito ay isang ugnayan ng buhay, isang espiritual na relasyon. Sila lang na may katiyakan ng kaligtasan ang maaaring manalangin ng tama sa Diyos. Ngunit, hindi lang sapat na tayo ay naligtas. Dapat din nating tiyakin na ang ating puso at pamumuhay ay matuwid sa harapan ng Diyos. Nananalangin tayo hindi dahil kaya nating mamuhay ng matuwid gamit ang ating sariling talino at lakas, kundi dahil kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kung wala ang kanyang patnubay at tulong sa araw-araw, hindi natin magagampanan ang tamang buhay pananampalataya. Kaya naman, kailangan nating patuloy na manalangin. Kaya, ang Panginoon
ay malapit sa lahat ng sa Kanya ay nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Ang ating panalangin, ito'y dapat maging tapat at totoo. Walang silbi ang isang mapanlinlang na panalangin. May mga taong kapag nananalangin, parang buong puso nilang minamahal ang Diyos. Napakaganda ng kanilang panalangin. Ngunit pagkatapos pagsabi ng Amen, namumuhay sila ayon sa sarili nilang kagustuhan. Ang ganitong panalangin ay isang kasinungalingan. Ang Diyos ay hindi maaaring lukuhin. Ang panalangin ay hindi nagtatapos sa Amen. Pagkatapos nating manalangin, dapat nating ipamuhay ang ating idinalangin. Ganyan ang tapat at tunay na panalangin. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. Ang pagiging malapit ng Diyos ay nangangahulugan na pinapakinggan niya tayo at tinutulungan niya tayo. Kaya nga una sa lahat, ang panalangin ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag sinabi nating Amang Diyos, siya'y tumutugon. Oo, anak ko. Pagkatapos ito, sinasabi natin sa Kanya ang lahat ng nasa puso natin, ang ating mga problema, pangangailangan, at kahilingan. At dahil mabuti ang Diyos, pinapakinggan niya ang ating mga panalangin. May mga pagkakataon na agad siyang tumutugon. Ngunit may mga pagkakataon din na hinahayaan niyang lumipas muna ang panahon bago niya sagutin ang ating panalangin. Lahat ng kanyang sagot ay ayon sa kanyang banal na kalooban. Sa Roma chapter 8, sinasabi na kapag hindi natin alam kung paano manalangin ang nararapat, ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ang Espiritu Santo na nasa atin ay lubos na nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Kapag hindi natin alam kung paano manalangin ng tama, ang Espiritu mismo ang dumaraing at namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Kaya ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Siyempre, maging si Jesus din. Sa Roma chapter 8 verse 34, sinasabi na siya rin nasa kanan ng Diyos. Siya rin ay namamagitan para sa atin. Si Jesus, na ngayon ay nasa kanan ng Diyos, ay patuloy na namamagitan para sa atin. Tulad ng sinasabi sa Hebreo chapter 7 verse 25, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang siya ay laging nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus ang dakilang tagapamagitan. Hindi lamang noon, kundi hanggang ngayon. Patuloy siyang nananalangin para sa atin sa harapan ng Diyos. Bukod pa riyan, ayon sa Roma 8:26, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan at namamagitan para sa atin. Kaya nga, madalas kong sinasabi sa ating mga ministers na mas alam natin ang Biblia kaysa kanino man. Kapag may binanggit na talata sa Biblia, mabilis natin itong natatagpuan. Sa ibang mga simbahan, kahit ang mga miyembro nila ay matatagal na, hindi pa rin nila alam kung ito ba ay nasa bago o lumang tipan. Minsan, sinusubukan nilang binigyan ko dati sila ng isang simpleng pagsubok. Tinanong ko sila kung ano ang nakasulat sa Hezekias 3:18. Agad sila naghanap. Pero saan nila mahanap? Wala namang aklat na Hezekias sa Biblia. Hindi man lang nila namalayang walang aklat ni Hezekias. Pero sa ating church, hindi na kailangang banggitin ang page o pahina. Chapter at verse lang, nahanap na natin kaagad. Kaya ang mga newcomers na dumadalo sa atin ay nagugulat. Ito ay dahil sa palagi tayo nagbabasa ng Biblia at nasa tabi natin palagi ang Biblia. Sa mga herbal medicine shop, sa pader sa likuran ng doktor ay may maliliit na Chinese characters na nakasulat. At may maliliit na drawers sa likuran ng mga ito na naglalaman ng iba't ibang uri ng herbal medicine. Kapag may reseta ang isang pasyente, mabilis nilang hinahanap ang tamang sangkap at inihahanda ang tamang gamot, tulad ng guibitang o sangwatang. Ang nakakagulat, alam ng herbalist kung nasaan ang bawat sangkap at anong kombinasyon ang kailangan para sa bawat sakit.
Kaya nakakagulat. Alam nila kung nasaan yung bawat sangkap at kung anong kombinasyon ang kailangan para sa bawat sakit. Ganyan din dapat tayo pagdating sa salita ng Diyos. Mayroon tayong bagong tipan at lumang tipan. At bawat tao ay may spiritual na pangangailangan. Kung paanong alam ng herbalist ang dapat na ibigay na gamot, dapat alam din natin kung anong talata ang naangkop para sa spiritual na kalagayan ng isang tao. Kung ang isang tao ay hindi paligtas, dapat nating ibigay ang tamang talata para sa buhay na walang hanggan. Ang gamot ay buhay na walang hanggan, kumbaga. At para sa isang taong ligtas na, iba naman ang kanyang pangangailangan. Kaya napakahalaga para sa mga nangunguna sa Bible study o personal counseling na mabilis nilang matukoy ang spiritual na kalagayan ng isang tao at agad na maibigay ang tamang salita ng Diyos na kailangan nila. Ngunit hindi lang tayo dapat maging marunong sa salita ng Diyos. Dapat din tayong maging masigasig sa panalangin. Madalas naisip ko, ang church natin ay maraming alam sa Biblia. Pero hindi kaya kulang tayo sa panalangin? Ang mga hindi ligtas ay umaakyat pa ng bundok upang manalangin buong magdamag. Ngunit ang mga taong naligtas na may personal na relasyon sa Diyos ay hindi ganoon kasing init manalangin. Kaya hindi lang tayo dapat matuto ng maraming talata sa Biblia, kailangan din nating manalangin. Alam nyo ba? Gusto ng Diyos kapag tayo nananalangin. Isipin nyo na lang. Kung may isang magulang na buong araw kasama ang anak niya, pero hindi man lang siya kinakausap ng kanyang anak, matutuwa kaya ang magulang na yon? Hindi po, di ba? Pero kung ang anak ay lalapit, makikipag-usap at hihingi ng tulong sa magulang niya, siguradong matutuwa ang kanyang magulang. Ganyan din ang Diyos. Gusto niyang makipag-usap sa atin. Gustong-gusto niya kapag nananalangin tayo sa Kanya. Kung hihingi natin sa Diyos ang kailangan natin para sa ating buhay pananampalataya, diringgin niya tayo. Ang panalangin ang paraan upang mahatak pababa ang makapangyarihang kamay ng Diyos, upang siya'y kumilos at tumulong sa atin. Sa Santiago chapter 4 verse 2, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Maraming bagay ang hindi natin natatanggap, hindi dahil ayaw ibigay sa atin ng Diyos, kundi dahil hindi tayo nananalangin. Hindi natin pinapanalangin. At sa verse 3, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap, sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan, upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Minsan, hindi natin natatanggap ang ating hinihingi dahil mali ang motibo natin. Sa 1 John chapter 5 verse 14 sinasabi, kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Kapag nag-aaral tayo ng Biblia, ipinapaalam sa atin ang kalooban ng Diyos. At kapag alam na natin ang kanyang kalooban, dapat tayong manalangin ng tama. Hindi para sa sarili nating kasiyahan, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Habang lumalago tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsunod sa Kanya, mas lalong lumalapit ang ating puso sa Diyos at nagiging tama ang ating panalangin. May isang kwento akong nabasa tungkol sa isang pastor na laging sinagot ng Diyos ang panalangin. Tuwing siya ay nananalangin, nakikita ng mga tao kung paano siya tinutugon ng Diyos. Dahil dito, maraming tao ang may takot at paggalang sa kanyang pananalangin. Kahit ang mga taong napupuot sa kanya ay natatakot na baka pag nanalangin siya, may dumating na parusang ipataw sa kanila. Alam kasi ng mga tao na natutupad ang kanyang panalangin. Hindi ba't sa lumang tipan, pinakinggan ng Diyos ang panalangin ng mga propeta? Si Elias ay isang taong katulad din natin. Ngunit nang manalangin siya, hindi umulan sa loob ng 3.5 taon. At nang muli siyang manalangin, nagpaulan ulit ang Diyos. Kaya sa Santiago chapter 5, binanggit ang panalangin ni Elias. Sinabi sa Santiago chapter 5 verse 16,
Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ang taong matuwid, ang taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ay pinapakinggan ng Diyos. Kaya't ang kanyang panalangin ay makapangyarihan at may malaking epekto. Kaya dapat nating pagsikapan na manalangin ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya una sa lahat, dapat nating pagsikapang manalangin. Kung palagi tayong mananalangin, mas makikilala natin kung ang ating panalangin ba ay tama o mali, sapagkat tutulungan tayo ng salita. Kaya una sa lahat, dapat tayong masikap na manalangin. Kung tayo ay mananalangin, mas magiging malapit tayo sa Diyos. At kapag nalaman nating pinapakinggan niya ang ating panalangin, mapupuno tayo ng kagalakan at pasasalamat. Kaya mabuti kung gagawa tayo ng isang prayer notebook. Maaari nating isulat ang taimtim na kahilingan sa prayer notebook. Pati na rin ang mga bagay na ipinagpipray natin para sa iba. At kapag sinagot ng Diyos ang ating panalangin, maaari nating markahan bilang tinugon upang makita natin kung paano siya kumikilos sa buhay natin. Ang isang maayos at disiplinadong buhay panalangin ay napakahalaga at nagbibigay ng malaking pagpapala. Kaya ang panalangin itinuro ni Jesus ay ganito: manalangin nga kayo ng ganito. Ito ay dahil noong panahon ni Jesus, ang mga Fariseo, Skriba at iba pang mga pinuno sa Israel ay nananalangin lamang bilang pakitang tao. Ang kanilang panalangin ay hindi tinatanggap ng Diyos. Bakit? Dahil wala silang tamang relasyon sa Kanya. At ang kanilang panalangin ay hindi mula sa isang tapat at mapagpakumbabang puso. Kaya lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Dahil dito, itinuro ni Jesus ang isang maikli, ngunit puno ng kahulugan na panalangin. Kung ano ang nilalaman ng isang huwarang panalangin. Kaya naisip ko na magandang pag-aralan ang panalangin itinuro ng Panginoon. Akala ko matatapos ko ito sa 2 o 3 beses na pagtalakay. Ngunit ngayong araw ay ika-4 na beses na. At maaaring may 1 o 2 pang susunod. Hindi ko din alam. Habang mas sinusuri ko ito, mas nakikita kong napakalawak at napakalalim ng kahulugan nito. Ama naming nasa langit. Mayroon itong malalim at malawak na kahulugan. Kahit sa isang linyang ito, Ama naming nasa langit, may malalim na kahulugan. Ano ang ibig sabihin ng nasa langit? Bakit hindi lang aking ama, kundi ama natin? Ang may karapatang tumawag sa Diyos bilang ama namin ay silang bahagi ng pamilya ng Diyos. Mga anak niya, magkakapatid sa pananampalataya, at bilang bahagi ng kanyang pamilya, may kaakibat itong mga responsibilidad. Napakahalagang maunawaan ang konseptong ito. Sa nakaraang pag-aaral, tiningnan natin ang unang bahagi ng panalangin. Ngayon, ipagpapatuloy natin sa susunod na linya. Dumating nawa ang kaharian mo. Sinabi ng Panginoon, dumating nawa ang kaharian mo. Ang kaharian ito ay ang banal at dakilang kaharian ng Diyos, kung saan siya ang ganap na nagahari. Sa panalangin ito, humihiling tayo na ang kanyang kaharian ay ganap na maitatag. Sa Mateo chapter 3 verse 2, si Juan na tagapagbautismo ay nagpakita 6 na buwan bago si Jesus nangaral sa mga Israelita. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos, sinabi niya. Ang kaharian ng langit ay si Jesus mismo. Ang pangalang Jesus ay nangangahulugang tagapagligtas. Tinatawag din siyang Emmanuel. Ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ang layunin ng kanyang pagdiligtas ay upang makasama natin ang Diyos. Kaya, si Jesus mismo ang kaharian ng Diyos. Nang sinabi ni Juan na tagapagbautismo na malapit na ang kaharian ng langit, ito ay nangangahulugan na ang presensya ng Diyos ay dumating na sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagtanggap kay Kristo ay ang pagtanggap sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang panawagan ni Juan ay magsisi, talikuran ang maling pamumuhay at tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Ang pagtanggap sa kaharian ng Diyos ay pagtanggap nito sa ating puso.
Sa Mateo 4:17, si Jesus mismo ay nangaral ng parehong mensahe. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Si Jesus mismo ang kaharian ng langit. Kaya binibigyang din niya na kailangang magsisi at tanggapin ang kaharian ng Diyos. Kaya, tingnan natin saglit sa Lucas chapter 17. Lucas chapter 17, verse 20 at 21. Palibhas ay tinanong si Jesus ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita. At di rin nila sasabihin, tingnan ninyo, naririto o naroon, sapagkat masdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nang tinanong ng mga Fariseo si Jesus, kailan darating ang kaharian ng Diyos? Siya'y sumagot, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita. Ang mga Hudyo ng panahong iyon ay umaasa na ang kaharian ng Diyos ay isang pisikal na kaharian na itatatag sa lupain ng Israel, kung saan Diyos ang maghahari. Kaya ang Mesiyas na kanilang hinihintay ay isang Mesiyas na magpapalaya sa Israel mula sa Roma at magtatatag ng isang mapayapang kaharian. Ngunit itinuro ni Jesus na ang kaharian ng Diyos na kanyang ipinahayag ay iba sa kanilang inaasahan. Sabi niya, hindi darating na may mga palatandaang makikita. Ibig sabihin, hindi ito isang pisikal na kaharian gaya ng inaakala ng mga Hudyo. Hindi ito isang pisikal na kaharian gaya ng iniisip nila. At sa verse 21, sinabi ni Jesus, at hindi rin nila sasabihing naririto o naroroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay hindi isang pisikal na lugar na maaring ituro o hanapin sa isang partikular na lokasyon. Salip, sinabi ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Na nangangahulugang ito'y matatagpuan sa puso ng mga taong tunay na tumatanggap sa Kanya. Kaya bago ang lahat, ang kaharian ng Diyos ay dapat munang maitatag sa puso ng isang tao. Maraming talata sa Biblia ang nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos, kung paano ito dumarating, paano ito tinatanggap, at paano ito lumalago sa buhay ng isang mananampalataya. Tingnan natin saglit sa Roma chapter 14. Roma chapter 14 verse 17. Roma chapter 14 chapter 14 verse 17. Basahin po natin. Roma chapter 14 verse 17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Iniisip ng maraming tao na kapag sila ay kumakain, umiinom at nagsasaya, yun na ang kaharian ng Diyos o tunay na kaligayahan. Ngunit sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 2, walang mabuti sa tao kundi ang kumain at uminom at magpakaligaya sa kanyang pinagpaguran. Nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos, sapagkat sinong makakakain o sinong makapagtataglay ng kagalakan na hiwalay sa Kanya? Walang sino man ang hihigit kay Solomon pagdating sa pagkain, pag-inom, at pagtamasa sa kasiyahan ng laman. Nabuhay siya sa panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Ang kanyang mga kasangkapan at kagamitan ay puro ginto. Tiyak na natikman niya ang lahat ng pinakamasasarap na pagkain at inumin. Mayroon siyang di mabilang na mga asawa, isang napakalakas na hugpo. Nasa kanya ang lahat ng bagay na maaaring magbigay ng kasiyahan sa isang tao. Sinabi ni Solomon, sa kasiyahan ng laman, sa pagkain at pag-inom, sinong makahihigit sa akin? Wala nang ibang taong naging tulad niya sa kasaysayan. Ngunit sinabi ni Solomon,
may isang bagay na higit pa riyan, ang kagalakan ng kaluluwa. Ang kagalakan ng kaluluwa ay nagmumula sa kamay ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos. Sinabi ni David sa awit 4:7, ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso gaya ng ang kanilang butil at alak ay sagana. Ang butil ay pagkain at ang alak ay nagbibigay ng kasayahan. Ngunit higit pa sa pagkain at kasayahan, ang kagalakang nagmumula sa Panginoon. Yan din ang sinabi ni David. Kaya nga, ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Hindi ito tungkol sa pagsasaya sa makamundong paraan, kundi sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. Nang naligtas tayo, hindi lamang ipinaunawa sa atin ng Espiritu Santo ang biyaya ng Diyos, tayo din ay inaring matuwid. Sapagkat paano magkakaroon ng kapayapaan ang isang makasalanan? Sa Isaiah 48:22, walang kapayapaan para sa masama, sabi ng Panginoon. Subalit tayo ay inaring matuwid. Tinanggap natin ang katuwiran at kapayapaan. At doon nagmumula ang tunay na kagalakan. Kaya tayo ay naligtas, inaring ganap, tumanggap ng kapayapaan mula sa Diyos. Pagkatapos ng pagkabuhay na muli, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad at ipinakita ang kanyang mga kamay at tagiliran at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Dati ang mga alagad ay puno ng pag-aalinlangan, pagkabalisa at takot. Ngunit nang manampalataya sila sa muling nabuhay na Panginoon, nawala ang kanilang pangamba at nagkaroon sila ng katiyakan ng kaligtasan at tunay na kapayapaan. Ang katuwiran, kapayapaan at kagalakan, ito ay nangyayari sa ating puso. Ito ang kaharian ng Diyos. Bago tayo pumasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos, kailangan munang maitatag ang kaharian ng Diyos sa ating puso. Kaya nga sinabi ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nang tayo naligtas, tayo naging matuwid at tumanggap ng kapayapaan at kagalakan. Tulad ng himno, bago ko makita ang mukha ng Panginoon, ang langit ay tila malayo. Ngunit ito'y naganap na sa aking puso. Ang kaharian ng Diyos ay hindi na malayo, kundi isang realidad na nagaganap sa ating puso. At ito'y lalong lumalapit araw-araw. Sa loob natin ay may isang maliit na langit, at ang taong may maliit na langit sa kanyang puso ay papalapit ng papalapit sa walang hanggang langit. Noong panahon ng pananakop ng Japan, may isang pastor sa Pyongyang na nagangalang Choi Bong-sok. Ang palayaw niya ay kunong na nangangahulugang kapangyarihan. Isang araw, si Pastor Choi ay nasa isang eskinita. May isang sundalong Hapon na nakasakay sa kabayo, na dahan-dahang dumaan. Habang nakatayo sa eskinita, bigla siyang sumigaw, "Si Jesus, ang daan patungo sa langit!" Dahil dito, nagulat yung kabayo na tumalon ng mataas at nahulog yung sundalo. Kaya nagalit yung sundalong Hapon. "Itong matandang lalaking ito, bakit mo ako ginulat?" Sumagot si Pastor Choi Bong-sok, "Bakit pag may dumadaang kotse at bumubusina, hindi kayo nagagalit? Pero pag sinisigaw kong si Jesus ang daan patungo sa langit, nagagalit kayo." Napailing ang opisyal at nagsabi, "Kasi kapag hindi bumusina ang kotse, may maaaring masaktan." Mabilis na sumagot si Pastor Choi, "Kung hindi ko ipapangaral ang tungkol kay Jesus at sa langit, maraming tao ang pupunta sa impyerno. Ako ay parang isang traffic enforcer sa pagitan ng langit at impyerno." Kaya napatawa yung opisyal at nagsabi, "Tanda, may langit ba talaga?" Ngunit may pagtitiwalang tumugon si Pastor Choi, "Abay, syempre meron. Mayroon akong branch ng langit sa aking puso, kaya siguradong may punong tanggapan. Hindi ko po ito imbento, ito ay isang tunay na kwento. Tama, kung may langit sa ating puso, malapit tayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya kailangan mo nang maitatag ang kaharian ng langit sa ating puso.
Kapag naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at tinanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya, ang ating kaluluwa ay maliligtas at ang kaharian ng Diyos ay magsisimulang umiral sa ating puso. Kaya nga sa John 3:3, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, maliban na ang isang tao ipanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Si Nicodemo ay guro ng Israel. Isa siyang pinuno ng relihiyon. Siya ay mahalagang miyembro ng Sanhedrin, ang mataas na konseho ng mga Hudyo. Ngunit, sa kabila ng kanyang mataas na posisyon, kahit na mayroon siyang mataas na posisyon at iginagalang, alam ni Jesus na hindi pa siya naliligtas. Kaya sinabi ni Jesus, alam ko kung bakit ka narito at kung ano ang gusto mong itanong, ngunit hindi yun ang mahalaga. Ang mas mahalaga ay dapat munang maitatag ang kaharian ng Diyos sa iyong puso. Malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kung hindi niya ito makikita, paano siya makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kaya kung nais nating makapunta sa langit, dapat muna tayo maipanganak na muli. Sinabi rin ni Jesus sa John chapter 3 verse 6-7, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng spirito ay spirito. Ngunit hindi ito naunawaan ni Nicodemo, kaya nagtanong siya, paano maipapanganak na muli ang isang tao kung siya'y matanda na? Papasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipapanganak? Hindi naunawaan ni Nicodemo kung ano ang ibig sabihin ng ipanganak na muli. Inisip niya, muling ipanganak? Ibig sabihin, 2 beses ipapanganak? Ipinanganak na ako ng 1 beses. Ibig sabihin, kailangan kong bumalik sa tiyan ng aking ina at ipanganak ulit. Ngunit sinabi ni Jesus, ang ipinanganak ng laman ay laman. Sinasabi ni Jesus kay Nicodemo, kahit na ikaw ay isang guro ng Israel at isang pinuno ng bayan at bahagi ng bayang hinirang ng Diyos, ngunit kahit ganon, ikaw pa rin ay laman at ang pagiging laman ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Malibang isang tao ipanganak na muli, ipanganak sa tubig at spirito, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi ka ipanganak na muli, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya upang makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan mo nang maitatag ang kaharian ng Diyos sa iyong puso. Sa Lucas chapter 17:21, sinabi ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ngunit sa katunayan, ito'y wala pa sa kanila. Kaya't ang panawagan ay magsisi at tanggapin ng Diyos sa kanilang puso upang ang kaharian ng Diyos ay tunay na maitatag sa kanila. Sa Mateo 6:33, sinabi ni Jesus, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang talatang ito ay para sa mga taong ligtas na. Dahil sa ang kaharian ng Diyos ay naitatag na sa puso ng isang mananampalataya, ang kahulugan ng utos na hanapin muna ang kanyang kaharian ay ipahayag ang ebanghelyo upang mas maraming tao ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa Mateo 6:10, sinabi rin, dumating nawa ang kaharian mo. Para sa mga ligtas na, ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa kanilang puso. Kaya nang sinabi ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at katuwiran, ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa mga ligtas. At ngayon, ang misyon nila ay tumulong sa iba upang ang kaharian ng Diyos ay maitatag din sa kanila. Habang ang kaharian ng Diyos ay naitatag sa puso ng tao, ang nasasakupan ng kaharian ng Diyos ay patuloy na lumalawak. Kaya nga sinabi ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ano ba ang pinakaimportanteng prioridad ng isang taong ligtas na? Ang unang bagay na dapat nilang gawin ay tulungan ang ibang taong maligtas. Isipin mo, kung may isang taong nasa bingit ng kamatayan, ano ang dapat mong unahin? Dapat mo siyang sagipin. Kaya't ang pangunahing tungkulin ng isang mananampalataya ay ipangaral ang ebanghelyo upang ang mga taong patungo sa impyerno ay maligtas. Ito ang ating pangunahing misyon. Kaya ang ibig sabihin ng hanapin ang kaharian ng Diyos ay akayin ang mga kaluluwa sa kaligtasan.
Kapag ang isang tao ay naligtas, ang kaharian ng Diyos ay naitatag sa kanyang puso. Kaya dapat tayong manalangin para sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dumating nawa ang kaharian mo. Dapat tayong magsikap, magsakripisyo at magpagal upang ang kaharian ng Diyos ay maitatag sa maraming puso. Sa 2 Pedro 3:13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Ang kaharian ng Diyos ay isang kaharian ng katuwiran. Ang katuwiran ay pagtupad sa kalooban ng Diyos. Sa mga tumanggap na ng kaligtasan, ang katuwiran ng Diyos ay dapat maganap sa kanilang buhay. Ang magmahalan sa isa't isa, sumunod sa kalooban ng Diyos, at mamuhay sa kanyang salita. Kaya sinabi sa Matthew 6:33, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay daragdag sa inyo. Kung uunahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng ating pangangailangan ay pagkakaloob ng Diyos bilang dagdag na pagpapala. Kaya, ano nga ang kaharian ng Diyos? Ito ay ang Diyos na naghahari sa puso ng mga naligtas. At ang mga naligtas mismo ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya sa Revelation 1:5, pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Ibig sabihin, kapag tayo ay naligtas, tayo mismo ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Ganito rin ang sinabi sa 1 Pedro chapter 2:9. Ngunit kayo'y isang lahing pinili. Isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, isang lahing pinili. Ang mga naligtas na tao ay bansang banal ng Diyos. Sila ay sambayan ng pag-aari ng Diyos. Ang isang bansa ay mayroong tatlong mahalagang elemento: soberanya, teritoryo, at mamamayan. Ang kapangyarihan ay sa Diyos, at ang teritoryo ay ang bagong langit at ang bagong lupa. Ngunit kahit na may soberanya at teritoryo, kung walang mamamayan, walang silbi ang kaharian. Ang mga naligtas ang magiging mamamayan ng kahariang iyon. Tulad ng sinabi sa Kawikaan 14:28, ang kaluwalhatian ng isang hari ay nasa dami ng taong bayan. Ngunit napapahamak ang pinuno kapag walang sambahayan. Kung maraming tao ang maliligtas, darami din ang mamamayan ng langit. At ito ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay nangangaral ng Ebanghelyo at may naligtas, ang kaharian ng Diyos ay patuloy na itatatag. Dahil ang mga naligtas ang mismong kaharian ng Diyos. Mas maraming naliligtas, mas maraming mamamayan ang kaharian ng Diyos. Sa ganitong paraan, na ibabalik ang mga teritoryong dating inagaw ni Satanas pabalik sa Diyos. At kapag dumami na ang mga mamamayan ng langit, darating ang hari ng kahariang iyon, si Jesucristo. Kaya nga may linya sa himno na kapag ang kaharian ay lumawak, hayaang bumalik ang hari ng kapayapaan. Kapag dumami ang mamamayan ng kahariang iyon, darating ang hari, si Jesucristo. Kaya dumating nawa ang kaharian mo. Dapat tayong manalangin upang matupad ang kaharian ito. Sa mga taong ligtas, ang kaharian ng Diyos ay naitatag na sa kanilang puso at tungkulin nilang tumulong upang mas marami pa ang maligtas. Kasabay nito, dapat ding mangyari ang katuwiran ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga napakahalaga ng panalangin, dumating nawa ang kaharian mo. Ngunit hindi lang ito dapat ipanalangin. Dapat din tayong kumilos upang ang kaharian ito ay maitayo sa puso at kaluluwa ng maraming tao. Dapat nating ipanalangin, paghirapan at pagsikapan na paramihin ang mamamayan ng kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng sakripisyo at pagsisikap ng mga Kristiyano na isa sa katuparan ang kaharian ng Diyos. Tulad ng sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus, kung saan ibinuhos niya ang kanyang mahalagang dugo upang tayo ay maligtas. Ganoon din tayo dapat magsakripisyo upang maligtas din ang ibang mga tao. Sa pamamagitan ng sakripisyo at pagsisikap ng mga naligtas, dapat mailapit ang iba na mga kaluluwa sa kaligtasan.
Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at paglilingkod ng mga mananampalataya, patuloy na lumalawak ang kaharian ng Diyos. Sa kasalukuyan, mayroon tayong 230 churches sa buong bansa at 193 churches sa 82 na bansa sa buong mundo. Habang dumarami ang bilang ng mga naliligtas, lalong lumalawak ang kaharian ng Diyos. Siyempre, marami pang iba na naligtas na hindi natin nalalaman. Ngunit ang mahalaga ay patuloy nating ipalaganap ang Ebanghelyo upang higit pang mapalawak ang kaharian ng Diyos. Ang rason kung bakit hindi pa dumarating ang hari ay dahil hindi pa sapat ang mga tao sa kaharian ito. Ang mga taong ligtas ay ang kaharian ng Diyos. Sinasabi nating dumating nawa ang kaharian mo. Parang sinasabi nating naway patuloy na magkaroon ng mga naliligtas, naway magpatuloy ang gawain ng kaligtasan. Kaya hindi lang tayo dapat manalangin para dito, kundi magsikap at gumawa upang maisakatuparan ang layuning ito. Sa Mateo chapter 6 verse 9 sinabi, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ngunit, nasasamba ba ang pangalan ng Diyos dahil lang sa tayo nananalangin? Hindi. Ang pangalan ng Diyos ay nasasamba kapag ang mga naligtas ay namumuhay ng tama ayon sa kanilang pananampalataya. Sa unang Pedro chapter 1 verse 14, tulad ng mga masunuring anak, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin, ang ating pananalita at gawa ay dapat maging banal at naayon sa kaligtasang tinanggap natin. Kapag ang mga Kristiyano ay namumuhay ng banal, doon napararangalan at nasasamba ang pangalan ng Diyos Ama. Kung ang isang anak ay gagawa ng masama, ang pangalan ng kanyang ama ay masisira. Halimbawa, may isang taong sikat o isang kilalang personalidad. Ngunit kung ang kanyang anak ay malululong sa bisyo, o makukulong, o magiging palaboy, ano ang sasabihin ng tao? Hindi ba anak yan ni ganito? Naku, anong klaseng tatay ba siya? Kapag ang anak ay naligaw ng landas, ang ama ang mapapahiya. Ganito rin sa ating buhay pananampalataya. Kung ang mga Kristiyano ay hindi mamumuhay ng tama, madudungisan ang pangalan ng Diyos. Kaya nga sa Exodus chapter 20 verse 7 sinabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Anong ibig sabihin nito? Kung tayo bilang mga Kristiyano ay namumuhay sa kasalanan o maling gawain, dinudungisan natin ang pangalan ng Diyos. Kaya hindi lang ito tungkol sa pagbanggit sa pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Tungkol din ito sa hindi natin dapat sirain o dungisan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng maling pamumuhay natin. Ang mga skriba na nagsulat ng Biblia ay may matinding paggalang sa pangalan ng Diyos. Kapag isinusulat nila ang pangalang Jehovah, naliligo muna sila at nililinis nila ang kanilang panulat bago isulat ang pangalang Jehovah. Ganoon ang kanilang pagpapahalaga sa pangalan ng Diyos. Kaya nga, hindi natin dapat gamitin ang pangalan ng Diyos sa mababaw na paraan, sa biro o sa mga walang kabuluhang usapan. Kapag tinatanong ang pangalan ng yumaong ama, hindi nila basta-basta sinasabi, yung tatay ko ay si Kim na ganito o si Lee na ganito. Sa halip, sinasabi nila ito sa isang mas formal at magalang na paraan. Ginagawa nila ito upang ipakita ang kanilang respeto. Pero hindi lang sa salita dapat ipakita ang paggalang. Dapat ipakita ito sa ating pamumuhay. Kung tayo bilang mga mananampalataya ay namumuhay ng hindi tama, nadudungisan natin ang pangalan ng Diyos. Sa unang Korinto, chapter 6, verse 9, sinabi, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Ang masasamang tao. Ito'y tumutukoy sa mga taong gumagawa ng kasalanan at gumagawa ng kasamaan. Hindi ba niyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Ibig sabihin nito ay hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Walang marumi doon, kundi banal lamang, walang mabangis na hayop doon, may himno na ganito. Walang kasinungalingan doon sa langit.
Bagamat tayo ay nabubuhay sa masamang mundong ito, dapat tayong mamuhay na hiwalay sa kasalanan. Ang arka ay dapat lumulutang sa ibabaw ng tubig. Kung papasok ang tubig sa loob ng arka, ito'y lulubog, hindi ba? Alam nyo ba na bagamat maalat ang dagat, ang loob ng isda ay hindi maalat? Hindi ito maalat. Kung maalat ang loob ng isda, ito ay mamamatay. Bagamat tayo ay nabubuhay sa mundong ito, hindi dapat pumasok ang sanlibutan sa ating kalooban. Kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo pinili mula sa sanlibutan. Dapat tayo'y mamuhay ng hiwalay. Kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal, sabi sa unang Pedro. Ang pagiging banal ay nangangahulugang nakahiwalay. Inihiwalay mula sa karumihan. Bagamat tayo ay nabubuhay sa masama at makasalanang mundo na ito, tayo ay mga anak ng Diyos, mga taong ibinukod para sa Kanya. Bagamat kailangan nating mamuhay sa mundong ito kasama ang mga taong patungo sa impyerno, tayo ay mamamayan ng kaharian ng langit. Kaya nga sa Revelation 22 verse 11, ang masama hayaang magpakasama pa, ang marumi hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid hayaang maging matuwid pa, at ang banal hayaang magpakabanal pa. Ang mga patungo sa langit ay dapat mamuhay bilang mga mamamayan ng langit. Dapat bang mabuhay ang isang mamamayan ng langit katulad ng isang taong patungo sa impyerno? Hindi. Dapat ay may malinaw na pagkakaiba. Kahit na tayo ay nabubuhay sa mundong ito, dapat nating tandaan, ako'y anak ng Diyos. Ako ay mamamayan ng langit. Kahit nalugaw lang ang pagkain ko at mumurahin lang ang isinusuot kong damit, dapat akong mamuhay ng may dangal bilang isang anak ng Diyos. Hindi tayo dapat mamuhay ng duwag o may takot. Dapat tayong mamuhay ng may paninindigan bilang anak ng Diyos. Lagi nating tandaan na kasama natin ang Diyos. Kung gagawin natin ito, matutuwa ang Diyos. At pagkatapos, Diyos ang magiging bahala sa lahat ng bagay. Kaya ngayon, tingnan natin saglit sa Colossus chapter 4 verse 11. Colossus chapter 4 verse 11. Colossus chapter 4 verse 11. At si Jesus na tinatawag na husto, ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, ang kabilang sa pagtutuli, at sila'y naging kaaliwan ko. Sa verse 10, sinabi, binabati kayo ni Aristarco na kasama kong bilanggo, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe, at ni Jesus na tinatawag na husto. Ang lalaking ito ay kapangalan ni Jesus. Habang binabanggit ang mga pangalang ito, sinabi rin, sila lamang ang aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Sa talatang ito, ang salitang aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos ay nakakaantig at napakaganda, hindi ba? Tayo bilang mga Kristiyano ay nabubuhay sa mundong ito, ngunit tayo ay mga manggagawa para sa kaharian ng Diyos. Bagaman tayo ay may laman at dugo, nabubuhay tayo para sa Espiritu, para sa banal na gawain ng Diyos. Kahit nasa ilalim tayo ng oras, ngunit ang ating buhay ay nakatuon sa mga walang hanggan. Kaya sinasabing sila lamang ang aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Tayo ay mga taong naglilingkod ng magkakasama para sa kaharian ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, tayo ay pinili mula sa sanlibutan. Hindi tayo taga-sanlibutan. Ibig sabihin, tayo ay mga taong itinangi at inihanda para sa kaharian ng langit. Tayo mismo ay bahagi ng kaharian ng Diyos, tama ba? Kaya ang ating pamumuhay ay dapat nakatuon sa paggawa para sa kaharian ng Diyos. Tayo ay mga kamanggagawa para sa kaharian ng Diyos. Tayo mga iniligtas ay tunay na manggagawa para sa kaharian ng Diyos. Dumating nawa ang kaharian mo. Hindi lamang tayo dapat manalangin para sa pagdating ng kaharian ng Diyos, kundi dapat din tayo magkaisa para gawin ito. Ano man ang ating ginagawa, maging ito man ay trabaho sa opisina, pagninegosyo, pagsasaka o kahit mabibigat na gawain, ang lahat ng ito ay paraan lamang.
Ang tunay nating layunin ay gumawa para sa kaharian ng Diyos. Tayo ay mga manggagawa sa kaharian ng Diyos. Mga kamanggagawa. Ang ganda, hindi ba? Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, patuloy tayong gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Bagaman nabubuhay tayo sa pisikal na mundo, patuloy tayong humahakbang patungo sa isang walang hanggang espiritual na kaharian. At ngayon, tayo ay mga taong gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Kapag may naliligtas na kaluluwa, lalong lumalawak ang kaharian ng Diyos. Ito ang katuparan ng panalangin, dumating nawa ang kaharian mo. Dahil dito, patuloy tayo nagpapasalamat at nagagalak sa Diyos. Ngayon, balikan natin sa Mateo, chapter 6, verse 10. Mateo, chapter 6, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ano ang ibig sabihin ng masunod nawa ang kalooban mo? Siyempre, ito ay tumutukoy sa kalooban ng Diyos. Ang kung paano sa langit ay nangangahulugan na ang plano, layunin at kalooban ng Diyos na itinakda niya sa langit ay dapat ding matupad dito sa mundo. Ang nais ng Diyos ay ang kanyang banal na kalooban ay ganap na maganap sa lupa, gaya ng sa langit. Mangyari ang kanyang kalooban dito sa lupa. Yung kalooban ng Diyos na itinagda sa langit dapat matupad dito sa mundo. Bago maitayo ang isang bahay, kailangan munang matapos ang plano o disenyo nito, di ba? Tulad ng isang arkitekto na gumagawa ng plano bago ang pagtatayo, gayon din ang Diyos. Ang kanyang plano at layunin ay natupad na sa langit. Lahat ay naitakda na doon. Kaya't ang panalangin na gayon din naman sa lupa ay nangangahulugan na ang plano ng Diyos na naitakda na sa langit ay dapat ding may isa katuparan dito sa mundo. At paano ito matutupad? Sa pamamagitan ng mga naligtas na tao. Kaya dapat tayong manalangin na matupad ang kalooban ng Diyos. Sa John chapter 6, sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Si Jesus ay pumarito sa mundo upang isakatuparan ang kalooban ng Ama. At habang nabubuhay si Jesus sa mundong ito, ginawa niya ang lahat upang matupad ang layuning yon. Ginawa niya ang lahat upang matupad ang layunin ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Sa John chapter 4 verse 3 to 4, habang si Jesus ay papunta mula sa lupain ng Judea patungo sa Galilea, dumaan siya sa Samaria. Ang lugar na yon ay isang tigang na disyerto. Walang tubig, mainit, nakakapagod at nakakagutom yung pagdalakbay. Habang ang kanyang mga alagad ay pumunta sa bayan upang bumili ng pagkain, si Jesus naman ay nakipag-usap sa isang babaeng Samaritana na pumunta sa balon upang sumalok ng tubig. Bagamat siya ay isang makasalanang babae, hindi siya pinandirihan ni Jesus. Sa halip ay ipinahayag sa kanya ang salita ng Diyos. Sa Juan chapter 4 verse 7, sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, bigyan mo ako ng inumin. Nang makita ng babae na siya'y Hudyo, nagulat siya. Bakit? Dahil ang mga Hudyo at ang mga Samaritano ay hindi nakikisalimuha sa isa't isa. Itinuturing ng mga Hudyo ang mga Samaritano na parang aso. Sa kabilang banda, kinamumuhian ng mga Samaritano ang mga Hudyo at itinuturing silang kaaway. Kaya naman hindi maunawaan ng babaeng ito kung bakit siya kinakausap ni Jesus. Pero isipin nyo, may isang uhaw naman na lakbay, nanghihingi ng tubig. Pero sa halip na bigyan siya ng tubig, pinagtakhan pa. Hindi man lang naawa ng kaunti. Ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana? Ang sagot ng babae ay parang, hindi kita bibigyan, hindi mo ito kailangan. Isipin nyo, wala ni katiting na malasakit o awa ang babaeng ito. Alam ni Jesus na hindi siya bibigyan ng tubig ng babaeng ito. Ngunit hindi dahil nauuhaw si Jesus kaya siya humingi ng tubig, kundi dahil nais niyang magbigay ng tubig ng buhay sa babaeng ito.
Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo ay nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Hindi mo ako binigyan ng tubig, ngunit ikaw ay hihingi sa akin. Kung hihingi ka, ibibigay ko sa iyo ang tubig ng buhay. Nang mapansin ng babae na seryoso si Jesus, napaisip siya. Mukhang hindi siya nagbibiro. Kaya, Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig ng buhay? Sinabi ni Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ang babaeng ito ay nakatira sa bayan ng Samaria at nakipagrelasyon sa maraming lalaki. Kay Mr. Park, Mr. Kim, Mr. Lee, Mr. Gong at iba pa. Sa kasalukuyan, pang-anim na ang kanyang kinakasama. Isa siyang babaeng makasalanan. Kaya habang ang ibang babae ay pumupunta sa balon, sa umaga o hapon, kung kailan malamig ang panahon, pumupunta siya mag-isa sa katanghaliang tapat. Bakit? Dahil ang lahat ng tao sa bayan ay hinuhusgahan siya. Nagkaroon ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Hindi pa natatagpuan ng babaeng ito ang lalaking tunay na magpapaligaya sa kanya. Parang tubig na kapag ininom ay muling mauhaw. Ano man ang gawin mo sa buhay, hindi ka kailanman magiging ganap na masaya. Subalit sinabi ni Jesus, ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ito pisikal na tubig kundi kaligtasan. Kapag tinanggap mo ang kaligtasan, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan at kasiyahan sa iyong puso. Tulad ng isang bukal na patuloy na dumadaloy tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa John chapter 14 verse 27, sinabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Sinabi rin niya na ito ay tubig na hindi kailanman mauubos. Tubig na magiging bukal tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya yung babae ay nagtanong, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib. Iniisip ng babae na ang tinutukoy ni Jesus ay literal na tubig. Sa kabila ng lahat, habang nakikipag-usap ang babae kay Jesus, unti-unti niyang napagtanto na ang kausap niya ay hindi isang ordinaryong tao. Kahit ang mga Samaritano ay naghihintay rin sa pagdating ng Mesiyas. Nalalaman ko na darating ang Mesiyas at pagdating niya ay pahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Kasabay ng pagbigkas ng mga salitang ito, binuksan ng Panginoon ang puso ng babaeng Samaritana upang maunawaan niya kung sino talaga ang Panginoon. Nagulat ang babae nang marinig ang sinabi ni Jesus at sa sobrang pagkabigla, nakalimutan niyang bigyan ng tubig si Jesus. Iniwan pa niya ang kanyang banga. Tumakbo siyang parang baliw patungo sa bayan ng Samaria na sumisigaw. May isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng bagay na aking ginawa. Tingnan niyo, ito na kaya ang Kristo? Naisip ng mga taga-Samaria, may nangyaring kakaiba. Anong nangyari? Tara, tingnan natin. Kaya sumama ang maraming tao at lumabas upang makita kung ano ang nangyayari. Samantala, dumating ang mga alagad dala ang pagkain at sinabi, Rabbi, kumain ka. Ngunit sinabi ni Jesus, ako'y may pagkain na hindi nyo nalalaman. Kaya nagtanungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Ngunit wala namang nagdala ng anuman sa kanya. Nakalimutan ng babaeng Samaritana na bigyan si Jesus ng tubig nang umalis siya. Sinabi ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Nakalimutan ni Jesus ang uhaw, pagod at gutom dahil mayroon siyang mas mahalagang ninanais. Ang pagkain ko.
ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Mas higit pa sa pagkauhaw ng isang nauuhaw o pagkagutom ng isang nagugutom, ang pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos ang pinakamahalagang pagkain para kay Jesus. Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. At nang si Jesus ay nanalangin sa halamanan ng Getsemani bago siya ipinako sa krus, sinabi niya sa Mateo 26:39, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Ang kopang ito ay sumisimbolo sa kahihiyan at pagdurusa doon sa krus, ang pinakamatinding kahihiyan at pagdurusang maaaring maranasan ng isang tao. Ang katawan ni Jesus ay tulad ng sa atin. Nakakaramdam siya ng pagod, ng gutom, at sakit kapag binubugbog. Siya rin ay lumuluha at may parehong pisikal na katawan tulad natin. Ang walang kasalanang si Jesus ay hinatulang mamatay at kailangan niyang tiisin ang matinding hagupit. Kailangan niyang pasanin ang krus at ipako upang mamatay. Ang krus ay sumisimbolo sa pinakamatinding kahihiyan at pagdurusa na maaaring maranasan ng isang tao. Ito ang nakatakdang harapin ni Jesus, subalit ang kanyang laman ay tumututol dito. Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Ito yung pagdurusa sa krus. Kung maaari, lumampas sana sa akin. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Hindi ang ayon sa kalooban ko, kundi ang ayon sa kalooban mo. Ang kalooban ng Ama ay pasanin ng walang salang si Jesus ang kasalanan ng sanlibutan, mamatay para sa atin, at magdanak ng dugo upang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan at iligtas tayo. Mangyari nawa ang ayon sa kalooban ng Ama. 3 beses niyang inulit ang parehong panalangin. Sa Ebanghelyo ni Lucas, ipinakita kung paano siya nanalangin na higit na taimtim. Ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo doon sa lupa. Kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng matinding stress, maaring humalo ang dugo sa kanyang pawis. Pwede itong mangyari. Kaya kapag tayo ay nananalangin, hindi natin dapat ito gawin ng pabaya, kundi ng taimtim at may matinding pananabik. Alam na Jesus na ang kalooban ng Ama ay mamatay siya sa krus. Kaya sinabi niya, walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. Dumating si Jesus upang mamatay bilang kapalit ng mga kasalanan, sapagkat tanging sa ganoong paraan lamang maaring maligtas ang makasalanan. Kaya sa Hebreo 10:10 sinabi, sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Ayon sa kalooban ng Diyos, inihandog si Jesus minsan magpakailanman bilang pantubos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan niya, tayo ay naging banal at malinis. Ito ang kalooban ng Diyos at tinupad ni Jesus ang kaloobang yon sa krus. Tayo mga naligtas, dapat ding mag-alay ng ating pagsunod, paggawa, sakripisyo upang matupad ang banal na kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi sa Matthew 6:10, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang mga plano at kalooban ng Diyos ay naitakda na sa kanyang harapan. Tayo rin bilang mga naligtas dapat mag-alay ng ating pagsunod, pagsisikap at sakripisyo upang matupad ang banal na kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi sa Matthew 6:10, masunod nawa ang kalooban mo. Sa Matthew 7:21, sinabi ni Jesus, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang mga nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay mga taong nananampalataya sa Kanya. Hindi ba? Ang mga mananampalataya kay Jesus, madalas magsabi ng
Panginoon, Panginoon. Kapag umiinom ng kape, Panginoon. May nakita akong isang tao sa bahay panalanginan. Habang nagpapakulo ng tubig sa kusina nang malapit nang mamatay ang apoy, bigla siya nagsabi, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Talagang madalas nilang tawagin ang Panginoon. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, napakabuti sana, ngunit hindi ito ganoon. Minsan may isang diakonesa mula sa ibang church ang dumalo sa Bible seminar. Kaya tinanong ko siya sa Matthew 7:21, sabi ni Jesus, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ngayon, ginagawa mo ba ang kalooban ng Ama? Tinanong ko siya. Kaya sumagot siya, syempre, dapat lang. Kaya tinanong ko siya, nagawa mo na ba? Sabi niya, dapat gawin, dapat sundin. Kaya tinanong ko ulit siya, ano ba ang kalooban ng Diyos? Sabi niya, ang kalooban ng Diyos, pagdalo sa Lord's Day, manalangin ng masigasig, maglingkod, magbigay ng handog. Binanggit niya ang lahat ng nasa isip niya, at sabi niya, gawin ito, gawin yon, magsumikap. Tinanong ko siya, gaano karaming beses mo kailangan gawin upang makapasok sa langit? Sagot niya, kailangan gawin hanggat kaya. Kaya sabi ko, kahit gawin mo habang buhay, hindi ka pa rin makakapasok sa langit. Sa John 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kalooban ng Diyos na binabanggit ni Jesus ay hindi tungkol sa kung ano ang kaya nating gawin, kundi kung ano ang gusto ng Diyos. Ito ang manampalataya ka tayo kay Kristo para maligtas. Nakakakita sa anak, ang ibig sabihin nito ay maunawaan at manampalataya sa ginawa ni Jesus, na siya'y namatay sa krus, nagdanak ng kanyang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan. Ito ang kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang biyaya. Ang kalooban ng Diyos ay tayo ay maligtas. At matapos nating tanggapin ang kaligtasan, dapat tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Bilang mga taong naligtas, hindi na tayo nabubuhay ayon sa ating sariling nais, kundi ayon sa nais ng Diyos. Kaya nga sabi sa Roma, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito'y mensahe para sa mga taong tumanggap na ng kaligtasan. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Huwag ninyong tularan ang masama, tiwali at baluktot na salinlahing ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Dapat ay araw-araw tayong mabago ng salita at ng Espiritu Santo, hindi ba? Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Dapat nating unawain ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya habang pinag-aaralan natin ang Biblia, unti-unti nating naunawaan ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ngunit hindi sapat ang kaalaman lamang. Dapat natin itong isabuhay. Ang isang tunay na ligtas ay hindi lang naunawaan ang kalooban ng Diyos, kundi mayroong pusong nagnanais. Kaya tingnan natin sa Filipos chapter 2 verse 13. Filipos chapter 2 verse 13. Filipos chapter 2 verse 13. Basahin natin, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Ang isang taong naligtas ay may Espiritu Santo sa kanyang puso, at ang Espiritu Santo ay ang Diyos mismo. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. Ang Diyos ay gumagawa sa inyo. Ang Espiritu ng Diyos ay nagtuturo at nagpapahayag ng kalooban ng Diyos, at siya rin na nagbibigay sa atin ng pagnanais at lakas upang sumunod dito. Hindi ito sapilitan, kundi isang pusong kusang loob na sumusunod sa kalooban ng Diyos.
Ang isang taong tunay na naligtas ay hindi lang naunawaan ang kalooban ng Diyos, kundi mayroon siyang taus-pusong pagnanais na gawin ito. Mayroon siyang taus-pusong pagnanais na gawin ito. Mabuhay man o mamatay, mangyari nawa ang iyong kalooban. May himnong ganito. Ang pinakataimtim na ninanais ng isang ligtas na Kristiyano ay mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng pangunawa sa kalooban ng Diyos at ng pagnanais na sumunod dito. Hindi lang niya tayo ginagabayan, kundi binibigyan din niya tayo ng lakas upang maisakatuparan ito. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Sa unang Pedro, chapter 4, verse 2. Unang Pedro, chapter 4, verse 2. Unang Pedro 4:2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos nating maligtas, kailangan nating mamuhay para sa kalooban ng Diyos. Totoo, maaaring dumaan tayo sa pagsubok at paghihirap, ngunit hindi na tayo dapat mamuhay sa masasamang pagnanasa ng mga tao. Sa loob natin, nandyan pa rin ang dating makasalanang pagkatao. Ang lumang pagkataong ito ay nakikipaglaban sa Espiritu Santo. Tulad ng sinasabi sa unang Pedro 2:11, kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ibig sabihin, may labanang nangyayari sa loob natin. Dapat nating pigilan ang pita ng laman at pagsikapang sundin ang Diyos. Kaya mula ngayon, hindi na natin dapat sundin ang gusto ng ating laman, kundi dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Gaano pa ba kahaba ang natitira nating buhay? Hindi na mahaba. Kaya habang may pagkakataon, gamitin natin ang natitira nating buhay para sa Diyos. Ang natitirang panahon ng ating buhay ay hindi na dapat gugulin sa pagsunod sa pagnanasa ng laman, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat tayong mamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Matthew 6:10, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ang plano at layunin ng Diyos ay natutupad sa buhay ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod, pagtitiis at pagsasakripisyo. Ang kaharian ng Diyos ay kailangang maitatag at ang kanyang kalooban ay dapat matupad. Dahil dito, itinuro sa atin ang manalangin upang ito ay maganap. Kung maayos nating maisasagawa ang panalangin itinuro ng Panginoon, magiging maayos ang ating pananampalataya. At kapag tama ang ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng tapat at taus-pusong panalangin. Kaya ang taong nananalangin ng tama ayon sa itinuro ng Panginoon ay isang taong may tamang buhay pananampalataya. Ngunit kung uulit-ulitin lang natin ang panalangin itinuro ng Panginoon ng walang pag-iisip na parang dasal lang na binibigkas ng wala sa puso, hindi ito tama. Dapat malalim nating pag-isipan ng paisa-isa ang bawat bahagi ng panalangin ito. Kaya, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Dapat tayong sumunod at magsikap upang ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban ay matupad sa buhay natin. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa inyong habag sa amin na mga tumalikod sa inyo at lumakad sa kasalanan. Dahil sa inyong pagmamahal sa amin, bagaman kami inyong kaaway dahil sa aming masasamang gawa, salamat po sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng Panginoong Hesus. Salamat din po sa inyong walang hanggang pagdiligtas sa amin at sa inyong paggabay sa pamamagitan ng inyong salita, ng banal na spirito at ng inyong mahabaging kamay, upang mamuhay kami ng nakarapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Panginoon,
Idinadalangin namin na ang inyong kaharian ay maitatag sa pamamagitan namin at maraming kaluluwa ang maligtas upang lalong lumawak ang inyong kaharian. Naway matupad ang inyong banal na kalooban sa aming buhay upang magdala ito ng kagalakan at kaluwalhatian sa inyo. Kayo po ang manguna sa amin at gabayan mo po kami upang mamuhay na karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.